Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Hindi po nakaligtas ni hindi rin pinalagpas ni Mr. Ben Bitag Tulfo ang kanyang kapatid, utol na si Senator Erwin Tulfo dahil sa tila kapalpakan nito sa kamakilang naging issue po diyan sa Senado. Kung matatandaan po ninyo, ay nadawit po si Senator Erwin Tulfo sa isang contractor na idinadawit po sa anomalya ng flood control projects. Sapagkat sa inilabas po na CCTV footage sa kamakailang hearing ng Senate Blue Ribbon ay kitang-kita si Mina Jose na isang ngang contractor ay pumunta sa opisina mismo ni Senator Erwin Tulfo. Na yang Mina Jose na yan ay isa sa mga pangalan na nilaglag ni Bryce Hernandez. Ngayon si Mr. Ben, alam naman nating komentarista ito. Ang kanyang prinsipyo wala siyang babanggain basta't nakikitaan niya ng kapalpakan at tila ba sa video na ito pinapakita niya na wala siyang sinisino kahit kapatid niya. Magbibigay tayo ng reaksyon at ng komentaryo dito sa video na ito at kung papaano niya sinabon ang kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo. Makikita niyo po sa screen ang nasabing video. Panoorin po natin ng sabay-sabay Bakit po ako nandito ngayon? Simple lang po ang aking gustong sabihin. Trabaho ko po magsabi ng katotohanan base doon sa aming nakaalap na katotohanan at hindi po gawa-gawa lamang. Itong CCTV video ni Mina, ito raw yung kontratista, ay pumunta siya sa Senado. Siguro pakita natin ano kayong ginawa sa Senado. Ito, play natin. I would suggest that Miss Jose or Mrs. Sose should identify kung kaninong office nagpunta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. And had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Naku, kayo po ang tingin nyo mitman po sa akin kapatid ko yan pero teka muna may issue Okay. You think it's easy for me to sit here and listen? Yun pong sinasabi po natin, public official, you will always be under the scrutiny of the public eye. Incidentally, itong sa akin lang hindi ko po huhusgahan dahil like to be nice in a way na professional pa rin ako. Marami pong naghahamon sa akin kapatid mo pareho lang naman kayo. Okay? Wag po wag niyo pong gagawin sa akin yan. Wag niyo pong gagawin sa akin yan. Tulad ng sinasabi ko, masakit man sa amin pero wala akong sasalba. Okay. Pong sinasabi ngayon, ulitin po natin ang dahilan niya at medyo tumaas ang boses niya. Sige, dito ang sabi niya, learning her name was mentioned by Engineer Bryce. We immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And then on September 11th, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the WJ Construction, Mina Jose, and had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Ang sagot ko naman sa'yo, Senator Erwin, my brother, listen carefully, listen good. Wala ka bang mga staff yon na nagsabi sangkot yung pangalan niyang contractor na yan na gagawa ng terorismo sa Senate? Pag ang suspect ba, aamin siya na suspect ako. Hindi kaya siya pumuntaran para akala niya, baka ikaw magiging daan para kung anumang dahilan hindi ko na alam mababahiran ka dyan, tool. Mister. What am I saying? I'm saying may mali. May mali because it's happened under you watch your staff kung sino man yang kumuha dyan. Yun may punto si Mr. Bendon. Hindi mo pwedeng ipangatwiran, Senator Erwin, na aamin sa'yo yung Mina Jose na opposangkot po kami sa flood control. Hindi kasi ang pahayag ni Senator Erwin Down sa hearing nung kaharap niya, yung Mina Jose, ikinwento niya, isinalaysay niya, na biniro niya pa. Si Mina Jose, o baka mamaya dawit ka sa flood control yung Mina Jose naman nagsabi, ay hindi po. Hindi po ako dawit, wala po kaming ganong proyekto Kaya nagkaroon sila ng transaksyon ng kontrata dahil nga yung veranda ni Senator Erwin nagkaproblema. Siguro ilang araw ang lumipas, yung Bryce Hernandez, inilaglag yung pangalan ng Mina Jose. Kumbaga nadawit, doon walang kaalam. Alam-alam si Senator Erwin na abadawit pala to. Nung nalaman ngayon nila, nung pinangalanan na ni Bryce Hernandez yung Mina, doon na sila nag-request ng cancellation
sa mga kontrata. Pero ang punto kasi ni Mr. Mendito bakit mo lang tatanungin tapos magtitiwala ka na pagka sinagot ka na hindi po kami dawet, maniniwala ka agad? It's under your watch. May staff ka naman para mag-background check, mag-history check. Sino ba na yan? Ano bang yung kumpanyang hawak niya? Ano bang mga ginawa na niyan? Wala ba talaga yung kinalaman sa mga proyekto ng flood control? Hindi ba talaga humawak yan ng kahit anong proyekto ng gobyerno na ngayon ay nagiging issue? Hindi yung kasi senador ka. Alam mong napakainit ng issue ngayon pagdating sa flood control projects. Dapat mas maging hindi lang doble, triple hanggat maaari ang pag-iingat ninyo dyan kung ayaw ninyong madamay-damay. O anong naging ano? Ano ang naging naidulot o epekto sa uniyan? Inom ba bumangon ng mga spekulasyon at alegasyon laban sa iyo, Senator Erwin, na yun daw ang patotoo na ikaw ay sangkot sa flood control sapagkat pinuntahan ka ng isang contractor na dawit din sa flood control dyan sa opisina mo Ngayon, kung talagang wala kang mas kasalanan, still, yung reputasyon mo, nakasaalang-alang yon. Nanganganib yun po ba? Kaya tama si Mr. Ben dito ha. To be fair, wala ka bang staff na aalamin yung background yang Mina Jose na yan? Mauunawaan mo rin yung pagalit na to ni Mr. Ben sa kanyang kapatid na parang pinagsasabihan niya nga naman po ba o ituloy natin? Because hindi po pwede maging rason yan na sasabihin mo. Had you told us, you should have examined carefully yan. Bakit? Hindi ba alam ng mga staff mo na yung pangalan na yan sangkot doon sa sinasabing kontratista? Nagbigay ng pahayag si Senator Pampil Lalacsson ng head ng Senate Committee where you belong. Nako, mababahiran ka dyan. What are you saying? O ngayon nakita nyo yung ba sinasabi niya nagtatakipan kami? Nako, all I'm saying pag nandyan trabaho niya yan. Okay. Pero kung yan ay naukol doon sa kanyang trabaho, maybe it's an oversight, maybe sabihin natin poor judgment, Mr. I will call it a poor judgment in you. Senator Erwin, you're my brother and I love you. But you know what? You're not safe. You're not safe with me because tulad ng ginagawa ko sa ibang mga senador na kasamahan mo, I'll do the same thing, the same yardstick, the same measuring stick. I will do it to you too, Mr. Kasi kung hindi, baka sabihin sinasalba lang kita dahil uutol kita. Naku, no, may problema dyan, although anong ginawa mo? Tama naman ang ginawa mo. Tinigil mo na, but it's too late. Yung perception is everything. Mister, that's what I was saying yesterday. Ang isang perception, pag nabuo yan, narinig, napakinggan at nakita ebidensya. Although circumstantial yan, pero pagpasok sa Senado, Blue Ribbon, at kung sino pang dinaanan yan, abay siguro naman dito at this point in time the only way to do it. Sibakin mo yung taong kumuha dyan. Ito bang Mina na to hindi mo alam na kontratista siya nasangkot or kinuha ba muna teka muna papasok lalong-lalo ngayon ang timing. Siguro po judgment in your part nagkakaamali tayo. But on that basis, what am I doing? Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi po ako galit. Kapatid ko po yan kung ganun din naman si Sirito Raffy Tulfo, hindi ko rin siya isasalba rito. Yan ang komentaryo kasi at mga nakikita nating sa loobin ng iba nating mga kababayan tungkol dito sa Tulfo brothers na ito, sila-silaan niya nagkakampihan. Alam niyo mga kababayan, to be fair, kung hindi natin bibigyan ng malisya o ng kahit anumang bahid ng ibang kulay ang konteksto ng ginagawa ni Mr. Ben, tinutupad ni Ben Tulfo ang kanyang gampanin bilang journalist. Tama to. Tama to na, wala kang palalagpasin kahit kapatid mo man yan, kahit kamag-anak mo man yan. Kung talagang trabaho't gampanin mong magsiwalat ng pagkakamali ng isang public official, ng isang politician na nauupo sa gobyerno, talagang gagampanan mo yon kahit na kapatid mo yan, kahit na kamag-anak mo yan. Bakit? Kasi ipinapakita mo sa taong bayan kung ano yung pagkakamali nila. Ipinapasilip mo sa mamamayang Pilipino kung ano yung tagilid sila doon sa bagay na yon. At sa parteng to masasabi ko, nagiging patas si Senator si Mr. Ben sa pagsabon niya o pagbanat niya kay Senator Erwin Tulfo. Pero kung bibigyan natin ng mali siya, kung ilalagay natin yung paa natin sa sapatos ng iba nating mga kababayan, gaya din ng sinasabi nila,
Kung talagang, totoo ka, mister, pwede mo namang pagsabihan nga naman, yung mga kapatid mo na kayo-kayo na lang. Hindi mo na ipapublic pa. Hindi mo na para, i-ere pa. Kung talagang nagmamalasakit ka sa mga kapatid mo. Yun ang opinyon ng mga kababayan po natin, Mr. Ben, ha? Yan ay, sabi ko nga, to be fair, Sao, may mensahe ako, Sao, na talagang okay yung ginagawa mo. Kasi nauunawaan ko, yan bilang journalist ka, bilang broadcaster ka. Nauunawaan ko rin yan, sapagkat ako man din ay content creator. May mga nilalabas din tayo dito, at kailangan hindi ako magiging bias. Yun lang naman yun eh. Ngayon sa paa at sitwasyon at pananaw ng iba nating mga kababayan, ganun ang sinasabi nila. Kung talagang, totoo ka, kapatid mo naman yan eh. Bakit hindi mo puntahan? Bakit hindi mo nalang tawagan sa telepono? Bakit kailangan mo pang ER? Para ano? Para ipakita sa taong bayan na, o walang-wala akong sinasanto talaga. Wala akong sinisino-sino. Basta may pagkakamali titirahin kita. Babanatan kita. Po ba? Ngayon pagka ganun na ang perception ng tao, magkakaroon na naman ng ibang kulay, yon na alam nyo naman po sa mundo ng social media. Alam na ng mga tao kapag scripted o hindi. Minsan yung mga ganitong bagay, kahit na hindi scripted, para sa pananaw ng iba scripted yan, ang iisipin nila, ginawa lang yan ni Ben, para talagang, isang uri pa rin yan ng pagtatakip para hindi sila masyadong mahalata. Kasi kung iisipin nga naman yung pagbanat mo kay Senator Erwin, hindi naman ganon kabigat gaya ng pagbanat mo sa ibang mga politiko. Halimbawa, kay Senator Rodante Marcoleta po ba? Na iniinsulto mo siya noon sa pag-iimbestigan niya, yung committee niya. Iniinsulto mo dito naman sa kapatid mo, yung pagbanat mo, hindi naman sa uring pag-atake, gaya ng ginagawa mo sa pagbanat mo kay Senator Dante Marcoleta at sa iba pang opisyal, kundi nasa uring pagdedepensa. Ano yung pagdepensa? Gusto mong palabasin sa ibang tao na, itol wala ka talagang kinalaman dyan pero mali yung ginawa mo. Pagtulong pa rin to kay Senator Erwin para linisin yung kanyang pangalan. Bagay na sa bahagi ko, to be fair again, nauunawaan ko yon sapagkat kapatid mo yan. 'Di ba? Kapatid mo yan. Kung gagamitin mo man yung plataforma mo, syempre para linisin ang pangalan ng kapatid mo. Yun lang naman yung akin doon. Pero sa perception ng iba nating mga kababayan na mabibigyan nila ng mali siya, hindi natin sila pwedeng ipase para mas maunawaan tayo. O tuloy po natin, ganun po ang aking trabaho. Masakit man o well, teka muna. Sila po pinagsisilbihan ng taong bayan yan sa ilalim ng sinasabing tanggapan ng gobyerno at ang gobyerno papasahod sa kapan ng bayan. Ikaw a public office as public trust. You must earn and make sure that perception is being erased. Although circumstantial evidence pa yan, hindi naman matibay na ebidensya yan, kailangan sa akin, sa judgment that perception will stick there and there has to be, you got to be able to do something with that. Ang dami ko pong natanggap na mga lahat ng mga text messages lahat na kumbaga, hindi ko na lang sinasagot. Bakit? Anong gagawin ko? Why would I defend him? May mga abogado naman siya, nasa Senate naman siya, may mga staff naman siya, pero pagdating dito, ibang trabaho niya, ibang trabaho ko. I do not have any issue with him. And the only thing is that's what it is. I will not agree with what you're saying. Right then, there mag-uusap tayo. Kung kung naging kasama mo lang tayo, tatlo tayo, hindi bobble-jackin ko kayong pareho And that's what I'm saying. Wala akong isasalba kahit sino. Get it now. So, magagalit man sa akin mga kapatid ko, whatever it is, none of my business. I'm just doing my job. Do your job. Well, at the end of the day naman, alam ko naman magkakaunawaan niyang magkakapatid na yan. Kahit pa sabihin mong alam naman nilang ano yan si Mr. Ben ba? Alam naman nila yung tabil ng dila nila, pare-pareho. Pag uwi nila sa kanila, hindi may kanya-kanyang bahay na mga yan O pag nagkita-kita na yung magkakapatid na yayan, wala lang sa kanila yon. Bakit? Alam nila trabaho ni Ben yan O pabayaan mo na. Or ikaw, Erwin, sasabihin ni Rafi, senador ka, mali nga naman ang ginawa mo. Tatanggapin naman ni Erwin yon. O sa susunod, magiging babala kay Rafi yon. Magkakapatid yan. Magkakadugo yan ba?
mas matimbang pa rin yung pagiging magkakamag-anak ng mga yan po ba? Pero sa bahaging to, tayo nga, sabi ko nga, nagbibigay ng reaksyon at komentaryo tayo naman ay para unawain ng side bilang journalist at broadcaster nitong si Mr. Ben. Huwag tayong magpersonalan na lang. Yun na lang huwag natin personalin. Kasi kung personalan, alam ko namang kaya niyang tawagan yun para pagsabihan at hindi na kailangan pang i-ere. Pero as Mr. Ben Bag official, trabaho niya na ipakita sa taong bayan na nagkamali ka Erwin, senador ka, lingkod bayan ka, dapat hindi ganyan ang pagiging lingkod bayan para hindi ka mabahiran ng anumang mali siya sa perception ng ibang tao. That's a good critic to be fair. That's a good critic para sa akin mga kababayan. Walang-wala akong nakikitang mali doon sa ginawa ni Mr. Ben. Pero nga lang kung hahaluan natin ng mali siya, doon na magkakaroon ng ibang kulay nga naman yon. Lalo kung tayo ay merong sinusuportahang politiko at natitira rin ni Mr. Ben. Well, ako naman sinusuportahan natin si Senator Dante Marcoleta dito. Tinira rin naman ni Mr. Ben yan. Pero hindi natin pwedeng i-judge yung kabuuan ng pagkatao ni Mr. Ben dahil lang sa pagtira niya kay Senator Rodante Marcoleta dahil tayo man ay may magkakaibang perception at opinyon at ang atin lang sa mga ganitong pagkakataon, magbigay lang din ang ating saloobin po ba? Yun lang ang masasabi ko dyan. Ano yun lang masasabi ko? Magsilbing leksyon na magsilbing aral na kay Senator Erwin Tulfo itong ginawang pagsabon sa kanya ng kanyang kapatid na si Mr. Ben Bitag Tulfo? Bueno hanggang sa susunod na talakayan, paalam. M.